mga Kabisaya, mga Kamindanao, maayong hapon kanatong tanan. Dako akong pasalamat nga karong hapuna ni atang tanan, halos taga Mindanao man siguro ni ug Davao Region. Salamat yung kayo mga igsuon ko nga nagtapok-tapok ta diri karon. Karon, tuguti ko nga niining mga taknaa, musumbong ko sa inyo ha sa akong gibati. Tungod kay wa man ko ilain kasumbungan, kundi ang katawhan ra gyud. May igsuon, dako ang akong kahiubos, dako ang akong kasakit, nga nagtan-aw nga kadaghanan sa congressman sa Davao Region ning buto og yes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Simple lang kayo ang gipilian sa mga congressman, kwarta o kahon. Maura gyud ka simple, kwarta o kahon. Sakit kaayo hunahunahon. Davao del Norte, butang nato. Ang akong probinsya, Davao del Norte. First District sa Davao del Norte. Maunay akong distrito sa una. Pagbasa sa pangalan, Congressman Uy Di Carlo. O Di Claro ba na o Way Claro? Ang gipili, kwarta. Second District sa Davao del Norte, Lagdameo. Ang gipili, kwarta. Adto ta sa Davao de Oro. First District, Congressman Sambura. Ang gipili, kwarta gihapon. Second District, Congressman Sinisa. Ang gipili, kwarta gihapon. Pastilan. Nangutan ako, asa naman ang birtud sa kanang utang kabubuton? Panahon ni PRRD, ang tibuok Davao Region, dako ang benepisyo nga dawat sa administrasyon sa Duterte. Gani sa akong distrito, na diha gipatukod ang pinakataas nga flyover sa tibuok Mindanao. Wala gani sa Davao City. Naa dito sa Tagum City, nahimutang ang pinakataas nga flyover sa Mindanao. Sa kuang termino, pagka-congressman, ang mga katawhan sa akong distrito nag-enjoy og zero billing sa hospital. Kung masakit, ma-hospital, bisan pilay bayronon sa hospital, inigawa sa pasyente, zero, walay bayranan. Ngano man to? Tungod kay ang presidente sa Pilipinas nga si Rodrigo Duterte, maayo man ang palakad sa ekonomiya sa atong nasod. Karon, unsa naman ang ekonomiya sa nasod? Pastilan. Katong isang adlaw, naay briefing nga nahitabo kung unsay kahimtang sa ekonomiya sa Pilipinas. Ngit-ngit pa sa alkitran, mga igsuon ko. Ang projection sa economist, ang bugas, way siguro, muabot og 70 pesos per kilo. Unya, siyempre ang dollar, nagkamahal. Ang pesos nato, nagkagamay. Muna'y problema dako. Third or last quarter of this year, ato nang matagamtaman
labi na gyud katong atong mga igsuon nga nagkalisod-lisod, matagamtaman nila ang kapait sa kinabuhi. Gutom. Gutom ang mga tao. Karon kung gutom ang mga tao, unsa may ato ang hulaton, unsay paabuton? Crime rate musaka na sad. Musaka na sad ang crime rate. Mao na nga kung kining iyon aning mga panahon ng mga igsuon ko, ang ako yung mamiss nako ang Duterte leadership. Usahay magunahuna ko, maghinukto ko yung ko pastilan ng kinabuhi. Sa una, panahon ni Rodrigo Duterte, daghan siya og gipapriso nga adik. Daghan. Ang kasakit, paglingkod sa adik, gipapriso sa siya sa adik. Pastilan. Unsa kapait ang kinabuhi. Rodrigo Duterte, gipapriso ang mga adik. Nakuha-kuhaan. Nalipay ang katawhan. Paglingkod sa presidente, ang mga tao nimbutar sa adik. Ang adik ka presidente, mao'y nagpapriso kang Rodrigo Duterte. Mao na hangtod karon ang atong minahal nga presidente naagihapon sa Hague sa prisuhan. Busa kitang tanan nakakatakaron diri. Mangutan na ta, ako abogado. Mangutan ako na may gibutang ang konstitusyon kining saligang batas ng Pilipinas. Nakabutang dito nga kung ang presidente nayabag na, di na makabuhat sa iyang trabaho, na may vice presidente nga pwede nga mupuli sa presidente. Nganong di man na mahitabo? Sige daw. Sulti daw may biyon sa atong buhaton. Pangutanon ta mo, unsay na atang atong buhaton para mawala na ang adik nga presidente. Ha? Oh. Di lang ko musulti kung unsay atong buhaton. Kay basin niya og malipay si Mike Defensor na say kauban nga madimanda. Napa si Harold Respicio. Humana bang istorya si Harold? Humana. Bitaw. Muna mga igsuon ko. Labi na gyud katong mga taga Davao, no? Karong umaabot nga 2028 nga piniliay. Maghinuktok ta. Di man ta masuko nga ning luib sila sa ato. Pero hangyo ko sa inyo, ayaw sad mo kalimot. Ayaw mo kalimot kung unsay gibuhat nila sa atoa karon. Di ta masuko nga ni luib, pero di ta po ta kalimot nga ning luib sila sa atoa. Kay kung buot hunaon, ang Pilipinas is a Republican state. Is a Republican state. Unsay buot pasabot. The supreme power is held by the people through their representatives. Representative government nanta. Nai-representative ang mga katawhan sa Kongreso, nai-representative ang katawhan sa executive branch of government. Apan, sa Davao del Norte, klaro ang pulso sa katawhan nga dili sila gusto nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
Klaro na, klaro. Apan, nga naman, nga ang mga representatives nila sa Congress, ning butar og yes, di kwarta, imbis nga protektahan ang atong silingan, ang atong ka-region sa Davao Region, tingalata, mas gipalabi nila ang kwarta kaysa atong amigo nga taga Davao. Mabitaw nga kami sa Davao del Norte. Karon pa lang, sayo pa, nagpurma nami kung kinsa ang among ipuli nga gobernador sa Davao del Norte. Oh, na siya karon diri atong kauban. Ang umaabot nga gobernador sa Davao del Norte, Mr. Joe Relampagos. Ug ang iyang vice-gobernador umaabot ang kanhing mayor sa Tagum, Alan Rillion. Kanang duha ka congressman, wa pa ko kay balo kinsay among iatbang ana. Oh, wa pa mi magsabot-sabot pa mi kinsay iatbang. Kay usahay maglibog ko. Nay, niingon si kaning number 1 namo nga board member sa distrikto, si board member Jigs Relampagos. Kunya, niingon sad si former mayor sa Samal, si Al David Oy, nga mudagan sa siya congressman. Iyon ko, mas daghan, mas gwapo. Sige, magpinatsanay mo diha. Mag-referee lang ko. Mag-referee lang ko. Bitaw, ako, ganahan kay ko no nga, ang PDP laban, sultihan ta mo, naanay pinaka-loyal nga nakita nako nga membro, ang nag-inusara nga ning daog niadtong niaging eleksyon, taliwa sa mga tikas tanan, pero ning gawas gihapon nga madaogon. Ug kani bisan og panitan nimo ni PDP laban yun ni, kini walay lain kung dili ang kasamtangang konsehal sa munisipyo sa Santo Tomas, Joshua Bebis. Narito, tindog palihog. Oh. Tinood. Kini si Joshua Bebis. Bayot ni. Pero sultihan ta mo ha. Sultihan ta mo. Mas ligon ang iyang baruganan kaysa nagpaka-matso-matso diha. Daghan kayo sa Davao del Norte. Daghan nagpamatso-matso. Matso-matso. Pero walay baruganan. Wala. Sa Davao de Oro, kauban nato ang former governor na karon diri, Tyron Uy. Maura siguro niyang Uy nga nagno. Kini okay ni nga Uy si Tyron. Pero iyang mga igsuon, iyang uyuan, murag dili maayo nga uy. Dagan Tyron.
Oh, sa Davao de Oro, naapoy loyal nga membro ang PDP laban. Nana ba diri si Franco Tito? Wala. Wala pa? Nana, oh. Kini si Franco Tito, kada eleksyon, dagan yun siya, dagan. Pero naluoy ko kay wapoy daog-daog ng buhagan eh. Ang nakagwapo lang kang Franco Tito, bisa kung saon ni, panitan ni mo ni, Duterte yun ni. O na, ako manghinauton nga unta, ning umaabot nga pinili ay, mag-uban ni sila ni Tyrone o si Franco Tito. Ang uban, kailan man kus politiko tanan diha, del Norte, de Oro, abot sa Davao Oriental, kaila ko. Sa Davao Oriental, nahiubos po ko kay ang isa ka congressman, murag si Congressman Almario, nag-abstain. Pero si Congressman Dayang Hirang, nag-no, di ba? Oh. Ang problema manggod sa abstain, kanang abstain, murag naglibog, wa kasabot kung asa. Naglibog. Hilom. Hilom nga yes ang abstain. Hilom nga yes. Hilom nga kwarta. Hilom nga kwarta. Mana maigsoon, daghan gyud kayong salamat nga sa padayo ninyong suporta sa pamilya Duterte. Mauna, 2028, siguruho na to, Duterte pa rin. Duterte! 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 Daghang salamat. Daghang salamat, Speaker Bebot Alvarez.